Naranasan mo na bang magising sa isang bangungot at nakita mo ang iyong sarili na nasa isa pang bangungot, na mayroong mga halimaw na lumulusob sa inyong syudad? Ito ang naranasan ng ating pangunahing karakter. Siya'y may kakayahang lumakas ng habang siya ay natutulog at siya ay nasa kanyang dream space. Nagsisimula naman ang kwento nang makikita natin ang ating pangunahing bida na nagngangalang Lush Eng, at siya ay tinatawag ng kanyang mga kamag-aral at kanyang guro upang gumising, dahil sila ay nasa kalagitnaan ng klase. Nagalit naman ang kanilang guro na sinasabing siya ay natulog lamang sa buong araw ng kanyang klase. Habang makikitang nagtatawanan ang kanyang mga kaklase dahil siya ay pinapagalitan, minaliit naman siya ng kanyang guro na sinasabing ang examination ay nalalapit na ng mayroon na lamang 200 days at kung bakit daw hindi man lang siya magsanay. Habang tuloy pa rin ang tawanan at panglalait ng kanyang mga kaklase, sinabihan pa ito ng alam lang daw niyang gawin ay matulog ng buong araw. Kung ipagpapatuloy niya ito kahit na maghanap siya ng trabaho bilang construction worker walang kukuha sa kanya. Sinaad din ng guro na ang minimum chi blood level na kinakailangan upang maging construction worker ay 0.8, at tinanong ng guro kung sa tingin niya siya ba ay qualified. Inasar naman siya ng kanyang mga mangmang na mga kaklase at sinabi sa kanilang guro na huwag nilang pilitin si Lo Sheng na mag-focus sa kanilang klase at hayaan lamang siyang matulog. At sinabi naman ng isa na kahit na mag-aral pa siya ng mabuti upang maabot ang 0.8, ang pinakamataas na makukuha lang niya ay 0.7 sa kanyang buong buhay. Kaya walang dahilan kung tulog man siya o gising sa klase. Napailing naman ang guro at baka sa mukha nito ang pagkadismaya kay Lo Sheng, at agad din namang niyang sinabihan ang lahat na tapos na ang kanilang klase. Makikita namang malungkot ang ating bida habang ang kanyang mga kaklase ay masaya at nagtatawanan. Kahit na ganun ang kanyang mga kaklase may nag-iisa pa rin siyang kaibigan na si Liu Qiming at tinanong niya ang ating bida kung ito ba ay nagkaroon ng bangungot sa kanyang panaginip. Sa isip-isip naman ang ating bida na siya ay nanaginip na naman tungkol sa isang lugar na tila walang kabuhay-buhay at puro bangkay ng mga namatay na halimaw at halimaw lamang ang nabubuhay sa lugar na ito. Isinaad naman ni Lu Sheng na huwag na nila itong pag-usapan dahil ang bangungot na iyon ay lubhang makaepekto sa kanyang pag-iisip. Ang ating bida ay may kasalukuyang chi blood na 0.02. At nag-aalala naman ang ating bida na hindi niya alam kung ilang mga pampasustansya pa ang kanyang mga kakainin upang mabalik lang niya sa orihinal na estado ang kanyang chi blood. Sa pag-isip-sip ng ating bida na siya ay sobrang malas, sinabihan naman siya ni Liu Qiming na huwag masyadong mag-alala. Ang kanyang blood level ay hindi mataas sa kanya at huwag mag-alala dahil normal lamang sila na tao kaya hindi nila kailangan ng masyadong mataas na chi blood level. Iwan na lamang nila ang trabahong pagiging bayani sa ibang tao na mas gifted at maraming abilidad. Inaya naman nito ang ating bida na maglaro sila ng online games. Tinanggihan lang rin naman ito ni Lu Sheng at sinabing siya'y uuwi na lamang ng kanilang bahay. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na parang hindi ikaw yung Lu Sheng na kilala niya. Dahil madalas ay hindi na uwi ng maaga ang ating bida ngunit ngayon ay tumatanggi siya na pumunta at maglaro ng online games. Niyaya naman ulit siya ng kanyang kaibigan at sinabing siya ang magbabayad ang kanilang mga soft drinks at ang bayad nila sa internet. Umiling naman ang ating bida na sinasabing ayaw niyang sumama dahil gusto niyang pumunta sa kanyang bahay at makapagpahinga upang mabalik niya ang kanyang sigla. Tinawag naman si Liu Qiming ng iba pa nilang mga kaibigan at tinanong siya kung ito ba isasama. Sinabi naman niya na siya isasama bigyan lang siya ng konti pang oras. Sinukuhan naman na niya si Lu Sheng dahil talagang ayaw nitong sumama at sinabi nito na maglaro na lamang sila sa iba pang araw. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at nagpaalam na sa isa't isa. Habang naglalakad papauwi hindi naman siya makapaniwala na kailangan niya pang isipin ang tungkol sa Unified Examination kahit na siya ay nabuhay lamang muli sa bagong mundo na ito, na dapat siya ay mas magaling sa iba dahil daladala niya ang kaisipan niya nung siya ay sa kabilang mundo pa. Na dati ang kailangan niyang isipin ay ang mathematics, physics, chemistry. Sa unang tingin ang mundong ito ay medyo pamilyar sa kanya dahil sa kanyang nakaraang mundo pero sa mundong ito mayroon silang tinatawag na martial arts sa kung saan nasusukat ang lakas ng isang tao sa kanilang chi blood, at sa kanilang mga skill sa pakikipaglaban. Bigla namang dumaan ang isang babae at may daladalang napakabibigat na mga bagay, at sinabihan ang ating bida na huwag mag-isip sa gitna ng daan, at huwag magpaharang-harang dahil iyon ay daanan. Manghang-manga naman siya dahil sobrang lakas ng babae at napaisip siya kung kailan kaya siya magiging ganun kalakas. Nang makauwi naman siya sa kanyang bahay narinig naman niya ang pagsigaw ng kanyang tatay dahil sa masakit nitong likod na hinihilot ng kanyang nanay. Sinabihan naman ng tatay niya ang nanay niya na maging mayan lang dahil masakit ang kanyang likod.
Saad naman ng nanay na tiisin lamang nito dahil siya ay matatapos na. Sinabi naman ni Lu Sheng sa kanyang mga magulang na siya ay nakauwi na ng kanilang bahay. Natuwa naman bigla ang kanyang nanay at makabili na pala ang kanilang little Lu Sheng. Dali-dali namang nag-ayos ang kanyang tatay at tinakpan ang kanyang mga paa sa likod at tinanong ang ating bida kung siya ba ay nagugutom. Kung gusto ba nitong kumain ng apple, sinabi naman ng kanyang nanay na siya ay magluluto na. At sinigurado na siya ay tapos ng magluto pagkadating ng kanyang kapatid na babae. Nag-alala naman ang ating bida dahil sa nakita nitong mga pasa sa likod ng kanyang tatay. Tinanong naman niya ang kanyang tatay kung gusto ba nito na ibili niya siya ng blood disorder apparatus. Dahil sa tulong daw nito ay mapapabuti ang kanyang chi blood at makakapagpahinga rin ito dahil lilinisin ang mga daluyan sa kanyang katawan. Ito rin daw ay tamang-tama lamang sa kanya dahil pinapagaling nito ang mga bewang at likuran. Pinakita naman ng kanyang tatay na siya ay matatag at sinabi na wala lamang ito na siya daw ay isang lalaki na gawa sa bakal at hinding-hindi matitinag. Iniba naman ng tatay niya ang kanilang usapan at sinabing ito ay may regalo sa ating bida. Pinaalam naman niya na ito ang pinakabagong supplement. Tinanong niya kung nasurpresa ba si Lu Sheng dito. Gulat naman ang ating bida dahil ang supplement na iyon ay nakita niya sa TV at napag-alam-alam niya na ito ay may presyong $20,000. Ang kanyang ina ay gulat din at sinabing ang tatay ay kamangha-mangha at narinig din ng kanyang ina na ang supplement na iyon ay ang pinaka-epektibo kung ang gagamit nito ay isa pa lamang estudyante. Pinuri naman ng kanyang ina ang kanyang tatay dahil ito ay sobrang nakaka-proud at sinabi pa nito na ang paghihirap ng tatay ng ating bida ay may katuturan, at sinabi pa ng kanyang nanay na nagkataong ang kanyang boss ay sinabihan siya na iuwi na ang natirang ulo ng baboy. Kaya sinabi niya sa tatay ng ating bida na reward iyon para sa kanyang pagsisikap. Na-excite naman ang tatay dahil makakakain sila ng ulo ng baboy. Habang nagsasaya ang kanyang mga magulang na ito daw ang kanilang swerteng araw dahil maraming magandang bagay ang nangyari. Ang ating bida naman ay nadidismaya sa kanyang sarili. Dahil hindi niya matumbasan ang pagsisikap na binibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Tinanong naman siya ng kanyang nanay kung ano na ang progreso nito sa kanyang chi blood at tinanong kung nalagpasan na ba niya ang 0.85. At sinabi rin nito na ang kanyang kapatid na babae ay malapit nang maabot ang 0.9 chi blood. Sinabi ng nanay na nakita nila ang balita na ang minimum daw na kailangan na chi blood level. Nagmadali namang umalis ang ating bida at sinabi na alam na niya ito. Nag-uilti naman ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang magsumikap at mag-training pa upang matumbasan niya ang sikap na binibigay ng kanyang mga magulang. Huminga naman siya ng malalim at inaral ang kanyang skill. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na ang 24 Ways to Train Oneself ay nanggaling sa World Martial Arts Organization, at sinasabi rin na ang martial artist sa World Martial Arts Organization ay nagkaroon ng ideya mula sa yoga, ancient martial arts, at ancient judo. Ito rin daw ang pinakanababagay upang makabuo ng pundasyon sa mga nagsisimula pa lang sa martial arts, at isa ang ating bida sa mga ito na inaaral ang 13th edition. 300 years sa nakaraan isang malaking pagbabago ang nangyari sa mundo, malaking mga biyak sa lupa at langit ang lumitaw, at mula sa mga biyak na ito naglalakihan at kitikot-takot na mga halimaw ang lumalabas dito at binago ang daloy ng kanilang mundo. Ang mga kagamitan ay unti-unting nawalan ng silb at ang mga tao ay biglaang nagkaroon ng mga superpowers. Ang mga nakalok na gene sa parte ng katawan ng mga tao ay nawasak na at ang mga tao ay nagkaroon ng sari-sarili nilang mga abilidad at naabot ang hindi masukat na level, at ang mga tao ay naabot ang natatanging era para sa mga martial arts, kahit na naging malakas na ang mga tao kapag sila ay nakikipaglaban na sa mga halimaw. Ang mga tao ay hindi pa rin mapapantayan ang lakas ng mga halimaw. Ang mga syudad ay bumabagsak matapos ang kada isang araw. Ngunit ang mga tao ay hindi sumuko. Sinabi rin ng nagsasalita na ang lahat ng mga tao sa mundong iyon ay nabuhay mula sa magulong mundo, at kailangan ng lahat ng maging responsable sa era na ito. Para sa sangkatauhan lahat tayo ay kailangan magsanib puwersa at aralin ang mga martial arts, at ang bawat isa sa atin ay kailangan panatilihing buhay ang martial arts upang patuloy nating malabanan ang mga halimaw na lumalabas sa abyss. Bumabalik naman ang kwento sa ating bida at siya ay napapagod na matapos niyang gawin ang kanyang exercise na skill. Isinaad din niya na 3 beses nang ginawa ang exercise ngunit ang kanyang chi blood level ay hindi man lang nag-improve. Inumpera naman niya ang kanyang sarili sa kanyang nakababatang kapatid at ito raw ay mayroong halos 0.9. Habang siya ay pinipilit pa ring abutin ang kanyang normal na lakas bago siya makaranas ng pagbagsak dahil sa kanyang bangungot, pinalakas naman niya ang kanyang loob na sinabing ang kanyang mga magulang ay nagsikap ng husto upang mabili ang mga pills na iyon.
binigyan na siya ng pagkakataon muli at binuhay siya sa kabilang mundo at tinanong niya ang kanyang sarili na kung ito lang ba ang kaya niyang gawin matapos ng lahat. Desidido naman siyang nag-ensayo pa at sinabing kung hindi sapat ang 3, gagawin niyang 4 o 5, at kahit na 6 pa, at unti-unti namang nahilo ang ating bida dahil sa sobrang kapaguran. Pagkabagsak niya ay nakita niya ang kanyang sarili na nasa kanyang bangungot na naman. Habang gulat na gulat pa rin ang ating bida dahil siya ay nasa kanyang bangungot na naman, napagtanto niya na siya ay nakabalik nga sa kanyang panaginip, at kinurot niya ang kanyang sarili upang siya ay magising, habang hindi naman niya namamalayan na meron ng halimaw sa likuran niya, at bigla namang sinugod nito ang ating bida. Buti na lang ay mabilis ang reflexes ng ating bida at naharangan pa niya bago siya kagatin ng halimaw. Nagalit naman ang zombie sa ginawang ito ni Lush Eng at naghahanda na itong muling sumugod. Naguguluhan naman siya dahil ilang gabi na rin siyang tumatakbo sa mga halimaw na ito at kung paano siya nito nahabol. Bago naman siya makagat ng zombie ay iniwas niya ang kanyang ulo at tumama ang mukha nito sa sahig. Nasir naman siya dahil sa tingin niya ay minamaliit siya ng mga zombie. Ipinaalam naman niya na kahit na hindi magaganda ang resulta ng pakikipaglaban niya, at kahit na siya ay may chi blood level lamang na 0.7, na siya ay isang martial artist pa rin na maituturing, kumuha naman siya ng bato dahil kahit na mababa ang skills niya, isa pa rin siyang martial artist na kayang makipaglaban, at hinampas naman niya ng malakas ang zombie ganti sa pangmamaliit nito sa kanya. Galit na galit naman ang ating bida at pinaghahampas ang zombie hanggang sa mamatay ito. Pinaghahampas niya ito hanggang sa mapagod siya, at nung masigurado niyang patay na nga matapos ng laban ay napagtanto niya, ng pinakamahinang bahagi pala ng zombie ay ang kanilang utak. Gulat naman ang ating bida nang ang kaluluwa ng zombie na pinatay niya ay unti-unting gumagapang punta sa kanya. Nagtataka pa rin, ang ating bida ay tila nilalamon ng kaluluwa ng zombie na pinatay niya. Matapos siyang siniban ng kaluluwa ng zombie, nakita naman niya ang nakaraan nito bilang isang tao bago ito maging zombie. At napag-alaman niya na ang may-ari ng katawan ng zombie ay isang lalaki na gustong maging isang militar, at nagsilbi sa kanilang lugar ng matagal na panahon laban sa mga zombies. Kasama ang iba pa niyang mga kasamaang sundalo sila ay nagsanay ng gusto upang palakas ang kanilang mga kakayahan, at hindi nagtagal nilusod na nga ang kanilang base ng mga naglalaki ang halimaw, at di katagalan bumagsak na nga ang kanilang base at ang mga sundalo nito ay tila naging isa ring zombie. Habang naguguluhan pa rin ang ating bida sa kung bakit niya alam ang mga memories ng sundalo, nakita naman niya ang kanyang sarili na't tila siya ay nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Habang naguguluhan pa rin sa nangyayari, isa pang zombie ang lumusab papalapit sa ating bida, ngunit dahil sa bagong kapangyarihan na nakuha ng ating bida sa zombie na pinatay niya, siya ay katakatakang naging sobrang lakas at pinalipad ang ulo ng zombie sa isang tira lamang. Bigla naman siyang bumalik sa kanyang sarili at nalaman na lang niya na napatay niya na pala ang zombie. Nagtataka naman siya kung bakit siya biglang lumakas at nararamdaman niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa bawat parte ng kanyang katawan. At di katagalan na pagtanto ng ating bida na kada siya ay pumapatay ng zombie sa kanyang panaginip na kukuha niya ang memorya at ang kakayahan nito.